Sure, I'm the executive director. I am the next in line. Yes. So you should receive. In the You should case of receive. In the case of Bautista impeachment, it's the deputy will receive. Yes. Respectfully. Okay, I'm not here to argue. I don't wish to. Sa kakampi natin to. Yes, yes. I am just relaying my position. I'm not. No, attorney, ano lang, It's not an instruction. It is. I am not In a position to receive. receive it. But in the case of the impeachment of former COMELEC chairman Bautista, whom we impeach, it was the deputy who received our impeachment The next complaint line, in 2017. Yes, the next in line. There is already a precedence in the House. I would have to say Please check the records. I am not arguing, sir. Okay. I'm not arguing. Thank you. I am not even raising my voice, sir. Yeah. Thank you. I am just manifesting that I am not authorized to receive the document. Attorney, may question. Wow. For the record. Ako, sir, I'm just saying, I'm not arguing, sir. No, it's okay. Wow. What's your... Then, attorney, question lang. Can it be received ministerially lang? Kahit not you, but Because it's someone... ministerial. No, sir. No one is allowed. Again, the previous people have tried. Okay. I have nicely... But why did you receive the first one? No, I have not received it. Hindi, bakit nga? What is the legal basis? Wala naman dito No, sila we're not No, arguing. which one, sir? Merong first impeachment constitution na nandun na sa office. Kay Attorney Jesus. Ay, she was here, sir. Okay. So, ibig mo sabihin, by the simple expedient of not being here, hindi kayo pwede mag-receive? Is that your stand? Sir, I'm just saying. I'm not authorized. I'm not arguing, I'm asking you. I want an answer. I'm just manifesting. I do not have the authority to receive. Yeah, but attorney, Oh, what is your even basis? the office ka na. Yes, sir. If I cannot, and pababa din, wala din. Wala din. Okay, What is okay your lang. basis? As a lawyer, are both lawyers, you have to tell me what your legal authority Yeah, buddy. Sir, I'm just manifesting. And Wow. Up to what level yung may authority? May tatanong sa office of the section. Can you assure us na wala kayong gagawin to block our filing when we return on Monday? Like Pag nandito na yan, sige. impeachment complaint that you already received. Obviously, sir, that is not within my... Yeah, hindi siya yan. It's not my office, sir. Hindi, ang tanong lang, so number 1, you're not authorized. Number 2, the office is not authorized. Number 3, sabi mo si Attorney Jesus was allowed because nandito si Secretary Garafil. Okay, and then ang tinatanong ni Attorney lang is on what basis? Kasi constitutionally the office, not the person. So, ang authority na tinatanong ni Congressman Jing, SecGen ba ang may instruction? No. Ano bang basis Hindi nyo? pwede yung ginagawa niyo. Ano bang basis mo kanya? What is your basis? You Tell us your basis. Pero sandali lang. Tinatanong namin. For the record. Okay, For the record. wait, number 1, let's not badger people. I'm not here... Sorry, if you feel that way. That wasn't meant to, We don't, Just answer the question para hindi ka mabadger. If you're Ganito not kasi. answering the question, we demand answers because we are citizens. We're paying your salary. Ganyan talaga. We're paying your salary, so you answer us. For the meantime, I'm making a proper, even if you don't receive, by law we can proper the complaint and all the annexes, and that is legal. If you will not receive, that is deemed legally received by law. We tendered it Tender. to you. We are propping and tendering it Our complaint. in under and by virtue of the Constitution. Teka. Let me say, Sandali. today is 2:18 Okay, si attorney- in the afternoon si attorney of naman- 22nd I January. acknowledge the time is 2:11. Yes. Oh, sige, 2:11. Okay, sige. Para kalma lang tayo, si attorney naman is here to explain to us. Attorney, maybe better Yes, just kaya nga, explain it to us right now. I will... Upo muna kayo tayo. Upo muna tayo. Kaya sabi ko baka... Ako muna tayo. Alright. Para hindi tayo parang tense dito sa ano. Yeah, Attorney, please sit down here. I note your manifestation, sir. I note your manifestation. But going back, Banyero, to my original question, what is your legal authority in saying that you are not authorized to receive? We want to know. We are It curious. is a statement of fact na I am not authorized. So you are saying that based on your own conclusion of what the law says, you are not authorized. Is that what you're telling this fellow lawyer? It's not in the law. Kaya It's against the nga, law.
It's against the law. Is that what you're saying? Okay lang, sandali So sinasabi na ni attorney, I'm not authorized. Is there an instruction, attorney? No. Wala. Walang So instruction that- from SecGen, walang instruction from... Okay, going to my next question. Okay. Since there is no instruction, you're saying that you cannot receive the complaint is based on your conclusion of the what the law says. Wait, sir. Wait, sir. Okay, listen mo, sir. These questions, what are they for? We want to know because we are citizens. We are paying And your this is a public salary. office. Under the You are a public, Constitution, you're a public official. Okay, one by one. under the Constitution, very clear that if there's an impeachment complaint and duly endorsed by Sige, para maliwanag na I refuse to be covered by any media recording or anything. Ano, this is public. Wala yan sa ano. Hindi pwede. Wala sa namin yung batas. This is a public office. This is a public office. Hindi to private conversation pare ko. For manifestation's sake, Okay. Okay. I just manifest. Okay, I go ahead. have not consented to any recording or broadcasting of any conversation here as I don't. Okay. Our lawyer and co-complainant, Attorney Ferdy Topacio, will tender the Okay. complaint. Okay, let's Hindi, sandali lang, for the record. Oo. We'll tender the complaint Oo. in accordance with the Constitution. I know, Okay. I know for the proper. That's Kanina yun, di ba? I know. Inabot ko. Oh. Yes, sir. Kanina I yun. know for the proper. I said no. Para let's go through the motion. Okay. I said no. Yes. Para at least po. Okay. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay tayo ng personal opinion dito po sa nangyaring paghahain po ng impeachment complaint po netong nila Attorney Topacio, Attorney Harold Respicio at iba pa no. At ngayong araw nga po ay pumunta sila dyan sa Secretary General sa House of Representatives. Kaya lang po ay wala po dito yung Secretary General no. At ito daw ay nasa Taiwan. At hindi po natanggap mga kababayan itong complaint ng ating mga magigiting na abogado no dahil nga po wala po daw magre-receive. So napakinggan nyo naman po dito mga kababayan yung naging pag-uusap nila. Actually mahaba to mga kababayan pero ito lang yung highlight natin na nagkaroon ng kaunting komosyon no. Kasi naman mga kababayan, 'di ba? Yung una daw na naghahain kanina ay ang Makabayan Black kaya lang hindi din tinanggap dahil nga wala daw po yung Secretary General. So ngayon ay pumunta itong grupo nila Attorney Topacio at Harold Respicio at iba pa dito sa House of Representatives para hain nga po ng kanilang complaint at tapos na po ang lunch break pero still wala pa rin po yung Secretary General at napag-alamanan nga daw na nasa Taiwan daw. At ito nga yung sinasabi ni Attorney Topacio na meron daw parang restriction ata yung minimension niya na walang mga government official, parang restricted sila na pumunta sa China or sa Taiwan no. So ano pa natin yan, re-research pa natin yan sa susunod nating reaction video no. Pero ayun mga kababayan no, parang mapapansin natin dito na parang umiiwas no. Pero ito yung pakiramdam ko at opinion ko, parang iniiwasan nilang tanggapin itong complaint na to. Kasi para sa akin mga kababayan, kung sakaling umalis sana itong Secretary General, meron talaga dapat na magiging proxy no, kapalit niya, kahalili niya na while wala siya sa office no, kung may mga ganitong importanteng matters ay binibigyan niya ng kapangyarihan o binibigyan niya ng basbas na siya yung gumawa 'di ba ng kanyang trabaho pansamantala kagaya ng pangulo 'di ba kapag siya ay lumalabas ng bansa nagtatalaga siya ng caretaker na pansamantalang magbabantay sa Pilipinas or sa iba pang mga gawain na napakahalaga no para sa ating bansa kagaya po ng executive secretary 'di ba ayan yung kumbaga tinatawag nating little president na siya yung humahalili sa pangulo kumbaga kanang kamay siya so dapat ganito din no yung mangyayari dito sa mababang kapulungan para organize ang lahat so walang mababali kasi parang pagka ganito yung mangyayari parang nababalian ng paa yung isang institusyon
Quezon na dapat tuloy-tuloy yung trabaho. Kasi nga 'di ba kung mapapansin niyo sa mga government establishment, 'di ba, no noon break kung makikita niyo kasi dapat tuloy-tuloy yung yung trabaho. May kapalitan kumbaga para hindi naaantala yung mga ganitong kahalagang bagay. So makikita niyo dito mga kababayan na nag-file sila at yun nga hindi tinanggap itong impeachment complaint laban po kay Bongbong Marcos, no. So kasama din po diyan si Sir Chavit Singson, si Miss Cathy Binag, sila retired General Vargas at iba pa, no. Talagang desidido mga kababayan itong mga abogado natin at walang wala tayong nabalitaan na sila ay magpa-file ng ganito kaya kung mapapansin ninyo wala atang mga vloggers na kasama diyan kasi talagang mga mainstream media lang yung nakaalam ng balitang ito. So hindi tayo aware, no, na sila ay magpapasa ng impeachment complaint. So again mga kababayan, ito kasing inihain nila ay talagang pinaniniwalaan nilang talagang may substance, no. Kumbaga ito talaga ay pinaghirapan nila at makikita nyo naman po na inilatag dyan talaga sa lamesa yung kakakapal na mga bond paper, no, na punong-puno po talaga nung kanilang mga complaint. At hindi biro mga kababayan yung ginugol ng ating mga abogado para magawa yan. Kaya etong nangyari kanina ay talagang kung sa akin din syempre ako din ay maiinis, magagalit at maguguluhan, no, na bakit ganito ang nangyari dito sa pagpunta ko, for example, dito sa House of Representative para ipasa ko sana itong aking mga complaint. Kaya lang ito ay tinanggihan. So, bagaman tinanggihan mga kababayan, ay itong video na ginawa nila, no, na pagpapatunay na sila ay pumunta doon ng maaga pa at mahaba pa yung oras kung actually hanggang 7 PM pa yung opisina daw nila. So ano pa lang, maaga ngayon, 'no. Ang hinahabol kasi nila mga kababayan yung bago Mag-Lunes kasi baka maano daw, 'no, parang maharang daw yung kanilang complaint at yun yung iniiwasan natin. Kaya mas mainam na din para sa akin na talagang dapat recorded yung mga ganitong bagay, 'di ba? Kasi yung nangyari nga sa ICI mga kababayan, hindi na natin alam kung ano ba yung nangyari dun, ano bang takbo ng naging investigasyon dun, paano ba sila iniimbestigahan, paano nila sinasagot yung mga katanungan sa kanila. So, ah, mas maganda yung ganito, naka-public, 'no, at saka nalalaman ng taong bayan yung pinag-uusapan ng ating mga government official pagdating sa mga ganitong bagay. Kasi open book 'yan, tayo ang nagbabayad sa kanila, tama si Attorney Topacio, tayo ang nagbabayad ng buwis, 'no, pampasahod sa kanila. Kaya we demand, 'no, we need to know kung ano yung nangyayari diyan sa gobyerno, sa loob ng gobyerno, mababang kapulungan man 'yan o diyan sa Senado o kahit saan, 'no, mapa-local man 'yan o nasyonal, kailangan alam natin 'yan. Very transparent dapat at accountable ang lahat ng government officials sa kanilang mga ginagawa. So in this case mga kababayan ay nakakalungkot lang dahil hindi nagtagumpay itong ating mga abogado na mai-submit itong ano, 'no, impeachment complaint nila laban kay Bongbong Marcos. Kasi ito po yung unang proseso, 'no, parang isa sa mga mahahalagang proseso upang ma-verified o kumbaga kung maano siya, anong tawag sa term na 'to, correct me if I'm wrong, para susunod, 'no, sa tamang proseso kung paano magpapa-impeach ng presidente, vice presidente at iba pang impeachable officer o impeachable government official. So ayun mga kababayan, 'no, hopefully tanggapin ulit 'to sa susunod nilang balik, 'no, at itong si Secretary General, for sure sana alam niya na tinawagan siya or tinext man lang na may magpapa-receive na ganito, eh makabalik kaagad siya sa bansa, no, para at least maano niya 'to, ma-accept niya na, matanggap niya na itong complaint laban po kay Bongbong Marcos para at least tapos na yung problema natin, 'no, at 'yan yung pinakaabangan natin lalo na ngayon naka-public na 'to, na ang dami ng nakakaalam at for sure maraming mag-aabang dito. Kasi kung hindi nila tatanggapin 'to at iiwasan nila 'to, eh talagang mabubutasan talaga sila mga kababayan, 'no. Hindi talaga mawawala kagaya natin na ordinaryong Pilipino ay talagang nakakagalit, bakit ganito, 'di ba? Bakit
umiiwas ba, may iniiwasan ba, o talagang nagkataon lang? So yan yung mga katanungan natin mga kababayan, no? At dapat talagang ito ay matugunan agad kasi importanteng usaping ano to pambansa. At hindi daw dapat dinidelay, hindi to dapat pinaghihintay. Kailangan talaga aksyonan ito para madinig kung talagang karapat dapat pakinggan at may substance ba itong mga ipinail sa kanya at malaman din natin yung katotohanan ano. So again mga kababayan, ito lang muna yung update natin. Napakahaba na ito Kung gusto niyo panoorin, bisitahin niyo po yung Facebook page ni Attorney Harold Respicio sa ano no, sa kanyang Facebook at panoodin niyo po yung kabuuang video ng pagpunta nila hanggang sa matapos. Maraming salamat po.